What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang sci-fi, drama movie, na pinamagatang Plan 75. Nagbubukas ang pelikula sa Japan na may isang binata na pumasok sa isang lumang bahay na may dalang kamera at baril. Siya ay brutal na pinapatay ang lahat ng mga residente at pagkatapos ay umupo upang gawin ang mga bagay na malabong may isip. Bago hilahin ang gatilyo, nag-record siya ng huling mensahe sa camera. Sinabi niya na ang aging problem ng Japan ay naging seryoso at nagdulot ng strain sa ekonomiya ng bansa. Ang pasanin ng problemang ito ay bumagsak sa nakababatang henerasyon. Umaasa siya na ang kanyang mga aksyon ay mag-udyok sa lipunan na tugunan ang isyu ng mga senior citizen. Sa mensaheng ito, hinila ng lalaki ang gatilyo at binuhay ang sarili. Bilang resulta, ang insidente ay lumilikha ng malaking kaguluhan sa buong bansa. Sa wakas ay sinimulan na rin ng gobyerno na bigyang pansin ang problema sa pagtanda. Kasunod ng ilang mga resolusyon, inanunsyo nila ang pagpapatupad ng Plan 75, isang patakaran na nagbibigay sa mga taong lampas sa edad na 75 ang karapatan sa euthanasia. Higit pa rito, ang mga matatandang ito ay bibigyan ng stipend na 100,000 yen upang matiyak na komportable ang kanilang mga huling araw. Sa susunod na eksena, ipinakilala kami sa isang 78 taong gulang na babae na nagngangalang Michi. Sa kabila ng kanyang edad, nagtatrabaho pa rin siya bilang isang tagapaglinis sa isang hotel. Kasama sa kanyang gawain sa pagtatrabaho, ang pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, na kasing edad niya, at pagkatapos ay uuwi ng mag-isa. Lumalabas na ang kanyang asawa ay namatay kanina, at wala siyang anak. Sunod, nakita namin ang isang binata na nagngangalang Hiromo, na nagtatrabaho sa opisina ng Plan 75. Nakilala niya ang isang matandang babae na nagpunta upang magtanong tungkol sa patakaran. Ipinaalam sa kanya ni Hiromo na ang gobyerno ay nag-alok sa kanila ng 100,000 yen upang sila ay mamuhay ng marangya at magawa ang mga bagay na lagi nilang ninanais. Higit pa rito, babayaran din ng gobyerno ang kanilang mga gastusin sa cremation at hahayaan silang may libing kasama ang kanilang mga mahal sa buhay kung gugustuhin nila. Ang matandang babae ay nalulugod na marinig ito at nag-apply para sa plano. Sinimulan ni Hiromo ang kanyang aplikasyon ng may ngiti, ngunit sa loob-loob niya, hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanyang trabaho. Pagkatapos, nakilala namin ang isang babaeng Pilipina na nagngangalang Maria, na nagtatrabaho sa isang tahanan para sa matatanda sa Japan. Mayroon siyang anak na babae sa Pilipinas na may sakit sa puso at nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit si Maria ay nagpupumilit na ipunin ang pera at siya ay umiiyak sa pagkabigo. Ang eksena ay pinutol kay Michi at sa kanyang mga kaibigan na tumatambay sa karaoke sa katapusan ng linggo. Ipinapalam sa kanila ng isa sa mga babae ang tungkol sa Platinum Plan 75 package, na kinabibilangan ng mga pananatili sa mga luxury hotel, spa treatment, photo studio, at iba pang mga opsyon sa entertainment. Binanggit niya na lahat sila ay mamamatay ng maaga o huli at ito ay isang magandang paraan. Sinasabi rin ng babae na ito ay dapat isipin para sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Pagkatapos ng karaoke, nag-overnight si Michi sa lugar ng kaibigan niyang si Inko. Habang naghahanda silang matulog, ibinunyag ni Inko na ang kanyang anak na babae ay hindi nakikipag-ugnayan sa kanya sa loob ng ilang taon. Inaangkin niya na, sa kabila ng pagkakaroon ng mga anak at apo, napakalungkot niya. Tumugon si Michi na ang lahat ay nakadarama ng kalungkutan sa mundong ito at inaaliw siya. Magkahawak kamay ang dalawang babae at nakatulog. Sa ibang lugar, nakikita natin si Maria na kumakanta sa isang simbahan kasama ng ibang mga mananampalataya. Sa tanghalian, tumayo siya at ipinakita ang larawan ng kanyang anak. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang anak ay may congenital heart disease at nangangailangan ng agarang operasyon. Humihingi ng tulong si Maria, at sa kabutihang palad, may mga taong mabait na sumang-ayon na mangolekta ng mga donasyon para sa kanya. Nang maglaon, isang babae ang lumapit kay Maria at ibinalita sa kanya ang tungkol sa pagbubukas ng trabaho sa opisina ng Plan 75. Ang sweldo ay makabuluhang mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang posisyon, kahit na ang mga detalye ng tungkulin ay hindi malinaw. Desperado sa pera, pumayag si Maria na kunin ang trabaho anuman ang mga detalye. Samantala, binati ni Hiromo ang isa pang matandang lalaki na dumating upang mag-apply para sa Plan 75.
Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na ang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay ipinakilala ni Hiromo ang kanyang sarili, ngunit ang matanda ay masyadong natigilan upang sabihin ang anumang bagay. Nang maglaon, nakipag-usap si Hiromo sa kanyang manager tungkol sa pakikipagkita sa kanyang tiyuhin bilang isang aplikante. Inihayag niya na nagkita sila pagkatapos ng 20 taon, at ang kanyang tiyuhin ay hindi man lang dumalo sa libing ng kanyang ama. Sinabi ng manager na magiging mahirap para sa kanya na pangasiwaan ang kasong ito at iminumungkahi na italaga niya ito sa isang katrabaho, na sinang-ayunan ni Hiromo. Sa isa pang eksena, na-dismiss si Michi at ang kanyang mga kaibigan dahil ayaw ng hotel na mamatay sa trabaho ang mga matatandang empleyado. Habang nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung saan sila susunod na pupunta, at sinabi nilang lahat sila ay mananatili sa kanilang mga anak o apo. Bahagyang nalungkot si Michi nang marinig ito, dahil wala siyang kamag-anak o anak. Natuklasan din niya na ang kanyang gusali ay binigyan ng abiso ng demolisyon, na nagpalala sa kanyang sitwasyon. Kasunod nito, ginugugol ng matandang babae ang kanyang buong araw sa paghahanap ng bagong trabaho, ngunit walang gustong kumuha sa kanya. Ilang beses niyang tinatawagan si Inko sa buong araw, ngunit kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi sumasagot. Kinaumagahan, dumating si Michi sa bahay ni Inko upang salubungin siya, nadiskubre lamang ang kanyang walang buhay na katawan sa sahig. Ito ay nag-iiwan sa kanyang pagkabalisa, dahil ang kanyang tanging malapit na kaibigan ay namatay. Samantala, hindi mapakali si Hiromo mula nang makilala ang kanyang tiyuhin. Kaya, nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin at magpalipas ng ilang oras na magkasama. Pinag-uusapan nila ang kanilang buhay, at natuklasan ni Hiromo ang isang libro ng talaan ng donasyon ng dugo sa mesa. Ibinunyag ng kanyang tiyuhin na nagtrabaho siya bilang isang construction worker sa iba't ibang lungsod sa buong bansa, at nag-donate siya ng dugo tuwing bibisita siya sa isang bagong lugar. Nang magtanong ang kanyang tiyuhin tungkol sa kanyang mga magulang, isiniwalat ni Hiromo na namatay ang kanyang ama at nag-asawang muli ang kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, tumulong siyang maghugas ng pinggan habang ang kanyang tiyuhin ay nakaupo sa harap ng TV. Naririnig nila ang tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Japan mula nang ipatupad ang Plan 75. Lumalabas na balak ng gobyerno na ibaba ang edad sa pagiging 65 sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, dumating si Michi sa tanggapan ng social welfare upang humingi ng tulong, ngunit nakitang sarado ito. Umupo siya sa malapit na bangko, kung saan maraming tao ang namimigay ng pagkain sa mga walang tirahan. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Hiromo at inabutan siya ng isang mangkok ng sopas, na labis na ikinalungkot ni Michi. Nagpasya siya na hindi na niya maaaring tumagal pa ang miserableng buhay na ito at tumawag sa hotline ng Plan 75. Isang operator na nagngangalang Yoko ang mainit na bumabati sa kanya at sinimulan ang proseso ng kanyang aplikasyon. Tiniyak din niya kay Michi na magiging regular na sila sa pakikipag-ugnayan mula ngayon. Sa ibang lugar, nakikita natin si Maria na nagtatrabaho sa pasilidad ng Plan 75. Lumalabas na ang kanyang trabaho ay nagsasangkot ng pag-aayos ng mga gamit ng mga namatay na tao na walang pamilya at paghahanda sa kanila para sa cremation. Habang nagtatrabaho siya, inaabot sa kanya ng kanyang katrabaho ang isang mamahaling relo na pag-aari ng isang namatay na tao. Sinubukan ni Maria na tanggihan ito, ngunit iginiit ng lalaki na wala na ang mga patay at ang mga bagay na ito ay itatapon pa rin. Nang marinig ito, naisip ni Maria ang kanyang anak at atubiling tinanggap ang relo. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-uusap sina Yoko at Michi, at binanggit na matagal na ang kanilang huling pag-uusap. Binuksan niya ang tungkol sa kanyang buhay at ipinahayag na nagkaroon siya ng arranged marriage. Minsan nang nanganak si Michi ng isang sanggol na kalunos-lunos na namatay dahil sa pagkakakapulupot ng pusod sa kanyang leeg. Di nagtagal, naubos na ang oras ng session nila, kaya sinamantala ni Michi ang pagkakataong hilingin kay Yoko na magkita. Sa susunod na eksena, makikita natin ang dalawang babae na sa wakas ay nagkikita ng personal. Ibinunyag ni Yoko na bawal silang makipagkita sa mga aplikanteng tulad nito at hiniling kay Michi na huwag sabihin kahit kanino. Ipinaliwanag niya na ang kumpanya ay natatakot na ang mga empleyado ay maaaring ma-attach at bumuo ng emosyonal na mga bono. Pagkatapos ay inabutan siya ni Michi ng pera para sa paggugol ng oras sa kanya. Tumanggi si Yoko,
ngunit ipinaliwanag ng matandang babae na nakatanggap siya ng 100,000 yen ngunit wala na siyang ibang magagamitan nito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinanggap ni Yoko ang pera, at ginugol nila ang gabi sa pakikipag-chat at bowling ng magkasama. Sa ibang lugar, naglalagay si Hiromu ng mga flyers para sa inisyatiba ng Plan 75. Ngunit nagagalit ito sa ilang tao, at nagsimula silang magtapon ng basura sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Hiromu sa kanyang opisina, kung saan natuklasan niya na ang mga abo ng mga na-cremate na individual na walang pamilya ay itinatapon bilang pang-industriya na basura. Ito ay labis na ikinagagalit sa kanya at nagtatanong sa kanya kung nagkakamali siya sa pagiging bahagi ng naturang programa. Ang eksena ay pinutol kay Michi, na masayang nakikipag-chat kay Yoko tungkol sa kanyang kamakailang paglalakbay at ang magarbong sushi na sinubukan niya. Gayunpaman, ang huli ay tila malungkot sa buong pag-uusap. Nang tanungin kung ano ang bumabagabag sa kanya, isiniwalat ni Yoko na ito na ang kanilang huling tawag. Pinaalalahanan niya si Michi na mamamatay siya bukas at hiniling sa kanya na iwanan ang kanyang pinto na naka-unlock upang linisin ng mga tauhan ang kanyang tahanan. Sa mahinang boses, sinabi ni Yoko na maaari siyang mag-back out anumang oras kung gugustuhin niya. Gayunpaman, mukhang nagpa siya si Michi at nagpasalamat sa kanyang pakikipag-chat sa kanya. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Yoko, dahil ayaw niyang mamatay ang matandang babae. Tinatawagan niya si Michi mula sa kanyang numero, ngunit nadiskonekta na ng huli ang kanyang telepono. Kinaumagahan, maagang gumising si Michi at lumabas ng kanyang apartment. Pinapanood niya ang pagsikat ng araw mula sa kanyang balkonahe sa huling pagkakataon, naghahanda na magpaalam sa mundo. Hindi nagtagal, lumabas siya ng bahay at pinapanood ang mga batang naglalaro sa parke. Pagkatapos ay sumakay si Michi ng bus at tumuloy sa pasilidad ng Plan 75 upang wakasan ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, dumating si Hiromu sa bahay ng kanyang tiyuhin, na nakatakda ring mamatay ngayon. Tahimik silang kumakain ng tanghalian sa isang restaurant. Nang bumalik si Hiromu pagkatapos maghugas ng kanyang mga kamay, nakita niya ang kanyang tiyuhin na may hawak na baso ng alak na hindi gumagalaw. Parang nawalan siya ng kaluluwa. Pagkatapos ay tumuloy sila sa pasilidad, ngunit biglang sumuka ang tiyuhin. Tinanong ni Hiromu kung gusto niyang bumalik sa bahay, ngunit tumanggi ang matanda. Di nagtagal, dumating sila sa pasilidad, kung saan ibinaba ni Hiromu ang kanyang tiyuhin at nagpatuloy na umalis. Nakahiga na si Michi at dumaan sa ilang pagsubok. Di nagtagal, tinitigan niya ang tiyuhin ni Hiromu sa kama sa tabi niya at napansin ang pag-alis nito sa kanyang katawan. Ito ay labis na kinatatakutan ni Michi na napagtanto niyang gusto pa niyang mabuhay. Sa kabilang banda, pauwi na si Hiromu nang hindi siya mapalagay sa pag-iisip tungkol sa kanyang tiyuhin. Bigla siyang nagbago ng loob at bumalik sa pasilidad para iligtas siya. Gayunpaman, sa oras na dumating siya, nalaman niya na ang kanyang tiyuhin ay namatay na. Samantala, si Michi ay nakaupo sa kanyang kama, na nagpa siya na huwag wakasan ang kanyang buhay. Kasunod nito, inalala ni Hiromu kung paano itinatapon na parang basura ang na-cremate na abo ng mga taong walang miyembro ng pamilya. Nagpa siya siyang hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanyang tiyuhin at nagpa siya na bigyan siya ng marangal na palem. Ilang sandali pa, dumating si Maria at natuklasan si Hiromu na nagtatangkang nakawin ang katawan ng kanyang tiyuhin. Sa halip na pigilan siya, naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon at tinutulungan siya sa pagkarga ng katawan sa kotse. Pagkatapos ay nagmaneho si Hiromu at sinubukang mag-book ng serbisyo sa cremation. Ipinaalam sa kanya na ang tanging magagamit na slot ay makalipas ang 4 na araw, na ikinadismaya niya. Ngunit pagkatapos ay natuklasan niya na mayroong isang magagamit na puwang sa loob ng 1 oras, at kailangan niyang magmadali upang gawin ito. Agad na kinumpirma ni Hiromu ang reserbasyon at nagmaneho palayo ng mabilis hanggat kaya niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hinarang siya ng isang pulis dahil sa kanyang sobrang bilis. Nang tanungin tungkol sa matanda, ipinaliwanag ni Hiromu na siya ang kanyang tiyuhin. Hindi gaanong naghihinala ang opisyal at ipinapalagay na tiyak na natutulog ang matanda. Pagbalik sa pasilidad, nililinis ni Maria ang mga gamit ng isang patay nang hindi niya sinasadyang matuklasan ang isang maliit na bag na naglalaman ng pera. Napaka-emosyonal nito dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay kayanan niyang bayaran ang operasyon ng kanyang anak. Sa kabilang banda bilang pagtatapos ng pelikula,
Lumabas si Michi sa pasilidad at nagtungo sa isang kalapit na burol. Pagkatapos ay pinapanood niya ang paglubog ng araw at kinakanta ang parehong kanta na ginawa niya sa karaoke kasama ang kanyang mga kaibigan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!